ito parang inikutan, the fighter jets of China circled yung ating mga eroplano, no, ng Philippine Air Force. Tapos while isinasagawa yung joint, no, activity with Australia. So yung kaninang sinasabi natin sa karagatan, andiyan ang UNCLOS, no, yung international law that governs yan sa conduct and the law of the seas. Sa pagdating po sa overflight, no, freedom of overflight, pagdating po sa airspace, ano po yung mga diyan? Is there a law that actually governs overflight? Yeah, una-una po yung huling tanong nyo ay under the United Nations Convention of the Law of the Sea, may mga provisions po kung paano isasagawa yung mga air flight within the exclusive economic zone of coastal states. So may mga procedures po doon kung ano-ano yung mga allowable activities ang pwedeng isagawa sa exclusive economic zone. Kasi po yung airspace po ay bahagi yan. Minimeasure din po yan sa exclusive economic zone ng coastal state. At iba ang procedures kung dumadaan ka within the territorial space at iba rin ang procedure kung dumadaan ka sa space within the exclusive economic zone of coastal states. So meron po provision dyan ang United Nations Convention of the Law of the Sea at isa sa mga ina-uphold na provisions ng UNCLOS ay magkaroon ng safety not only of navigation but also of air flight. Pag meron ng mga claimant states, no? Usually yung mga claimant countries, rini-require nila, kailangan humingi kayo ng permiso o kaya kailangan meron kaming advance notification bago makapagsagawa ang mga sasakyan pandagat ng tinatawag na innocent passage, no, na makadaan doon sa karagatan po nila. Pero ito po ay sang-ayon po ba ito sa international law tulad ng UNCLOS? Opo, under UNCLOS po pinapayagan po ang safety of passage or innocent passage sa exclusive economic zone ng mga coastal states and even sa mga archipelagic sea lanes po. Pinapayagan po yan basta po yung innocent passage ay talagang innocente ang pagdaan po doon, nakikidaan lang po at hindi nagsasagawa ng mga malicious military activities with the intention to conduct surveillance and other activities that can endanger the interest of the coastal state. Kailangan po bang humingi ng permiso muna o kailangan may advance notification dun sa claimant country? Opo, inihingi po yung prior notification po yan sa mga coastal states. Coastal states. Pero kung ang area po ay under dispute, kumbaga meron pong tinatawag na overlapping claim for exclusive economic zone at meron ding issue ng territorial conflict, ang sinasabi po na UNCLOS ay magsagawa ng mutual restraint ang party sa pagsasagawa ng mga unilateral activities that can endanger the safety of all users sa area na yan. Ini-encourage ng UNCLOS yung mga parties in dispute to conduct activities and cooperation of pragmatic nature. Ibig sabihin, mag-cooperate po sila at ang cooperation ay duty to cooperate po yan. Hindi po yan moral suasion. Under UNCLOS po, ang cooperation po ay mandatory. It's a duty. Ngayon, kung hindi kailangan magkaroon ng tinatawag yung mutual restraint agreement yung mga parties concerned in order to maintain peace and stability in the area, maiwasan yung mga accidental collision or unintended violent activities. Ngayon, kung in the absence of a mutual restraint agreement, hiningi ng UNCLOS yung mga parties in dispute to provide prior notification kung magsasagawa sila ng kanilang mga unilateral activities in order to prevent these unilateral activities to create a situation of violent encounters. Okay. So may yan po yung mga provisions sa UNCLOS. Ang sinasagawa po ng UNCLOS ay parang meron na rin po siyang yung parang pinaka code of behavior in order to maintain good order at sea. Yan po ang purpose ng UNCLOS.
Oo, para magkaroon ng good order at sea. At Okay. dinidiscourage niya yung mga unilateral activities na dangerous at unsafe for all parties concerned. Oo. So, Professor, which leads me to my next question. No? Kanina you kept mentioning innocent passage, di ba? Dapat yung wala kayong talagang inaabala, makikiraan lang kayo. So, does that Opo. also go for space? Kasi ito nga, nung nagsasagawa po sila ng exercise, di ba? Yung Pilipinas po at ang Australia, sinado po yung ating mga eroplano po ng dalawang Chinese na eroplano. Yung ba ay pinahihintulutan kasi nga it was in space and it was an exercise only. So does that can you qualify that as innocent? Pag ganun po. Meron ho bang sige po. May mga procedures po yan na kung nasa aerial defense identification zone siya ng coastal state, may mga procedure na nire-require ang coastal state kung dadaan ka sa kanilang airspace. Ngayon, kung ang area naman po yan ay hindi malinaw sa Kung sino may-ari. tinatawag na aerial defense, may mga provision ang unclos dyan na i-apply yung existing international law for the safety of air flight, especially if the air flight is within the airspace of a coastal state, either within the territorial sea or exclusive economic zone. At kung makikita niyo po yung nangyaring shadowing ng China, makikita natin doon na alam ng China yung ginagawa niya, planado. Planado. Dahil ang intensyon ng China diyan ay ipakita lamang yung kakayahan ng China na magsagawa ng air activities kung sakasakaling magkakaroon ng activities din ang Pilipinas. Ibig sabihin, ang interpretation ko po diyan na Ma'am Pat at Mama Ali ay pinapakita ng China ang kahandaan niya na mag-respond sa airspace kung kinakailangan. Pero maingat na sinagawa ng China yan dahil ayon nga rin po sa report ni General Bronner ay hindi nagkaroon ng untoward incident. Pero game changer to. Game changer itong ginawa ng China dahil hindi lang ginagawa ng China to yung dangerous maneuver sa sea. Ngayon ay naka-experience tayo ng shadowing or orbiting activities ng China sa airspace within our exclusive economic zone. So para nagfe-flex, no? Fine-flex na po ng China ang kanyang kakayahan, yung kanyang mga yung kanyang artillery, yung kanyang mga okay. Kasi yung exercise po na sinasagawa po ng Pilipinas ay bahagi ng building the capability of the Philippines for air-sea battle, yung tinatawag na ASB, air-sea battle. So ibig sabihin ngayon, there is now a combination of air and sea capability building for the Philippines para po ma-defend po natin hindi lamang yung ating territory, pati na rin ma-protect natin ang ating exclusive economic zone, hindi lang sa water, pati rin sa ating airspace. Okay.